Shalom, shalom. Blessed Tuesday sa lahat. Mga kababayan at hindi kababayan. Usaping pananampalataya Katoliko series, Preaching in the Wilderness series. Dito sa TikTok. Maging sa Facebook at sa YouTube. So, the first reading of today is hinango mula sa ikalawang sulat ni San Pedro, chapter 3, verses 12 to 17. Habang hinihintay ninyo ang araw ng Diyos, magsikap kayong mabuti upang dumating agad ang araw na ang kalangitan ay matutupok at ang mga bagay na naroon ay matutunaw sa matinding init. Subalit ayon sa pangako ng Diyos, naghihintay tayo ng bagong langit at ng bagong lupa na paghaharian ng katwiran. Kaya nga mga minamahal, habang naghihintay kayo, sikapin ninyong kayo'y madatnang namumuhay ng mapayapa, walang dungis at walang kapintasan. Isipin ninyo, kaya nagtitimpi ang Panginoon ay upang bigyan kayo ng pagkakataong maligtas. Iyan ang isinulat sa inyo ng kapatid nating si Pablo. Taglay ang karunungang kaloob sa kanya ng Diyos. Sa lahat ng sulat niya tungkol sa paksang ito, ganito ang lagi niyang paalaala. May ilang bahagi sa kanyang mga sulat ay mahirap unawain at binibigyan ng maling kahulugan ng mga mangmang at magugulo ang pag-iisip. Ganyan din ang kanilang ginagawa sa ibang mga kasulatan, kaya nga't ipinapahamak nila ang kanilang sarili. Ngayon, ito'y alam na ninyo mga kapatid, dapat kayong mag-ingat upang huwag kayong mailigaw ng mga taong walang sinusunod na batas, sa gayon hindi kayo matitinag sa inyong mabuting kalagayan. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Ang salamong tugunan ay, or the Psalms, is taken from Psalm chapter 90, awit 90. Panginoon naming Diyos, Ikaw ang aming tahanan, buhat pa ng simula, lumitaw ang aming angkan. Wala pa ang mga bundok, hindi mo pa nilalalang, hindi mo pa nililikha itong buong daigdigan. Ikaw noon ay Diyos na pagkat ika'y walang hanggan. Yaong taong nilikha mo'y bumabalik sa alabok. Sa lupa ay nagbabalik kapag iyong iniutos. Ang 1,000 mga taon ay parabang isang araw. Sa mata mo, Panginoon, isang kisap mata lamang. Isang saglit sa magdamag na ito ay dumaraan. Mga tao ay pumapanaw na para mong winawalis, parang damo sa umagang tumutubo sa panaginip. Parang damong tumutubo may taglay na bulaklak. Kung gumabi, nalalantat, bulaklak ay nalalagas. Sa tindi ng iyong galit para kaming nauupos, sa simbuyo ng galit mo'y lubha kaming natatakot. Ang aming mga kasalanan sa harap mo'y nahahayag, mga sala naming lihim ay kita mo sa liwanag. Sa kamay mo'y nagwawakas itong hiram naming buhay, parang bulong lamang ito na basta lang dumaraan. Buhay namin umaabot ng 70 taon singkad. Minsan na may 80 kung kami malakas. Ngunit buong buhay namin ay puno ng dusa at hirap. Pumapanaw pagkatapos dito sa sang maliwanag. Ang tindi ng iyong galit, sino kaya ang tatarok? Sino kaya ang susukat niyong ibubungang takot? Dahil itong buhay namin maikli lang sa panahon, itanim sa isip namin upang kami ay dumunong. Hanggang kailan pa ba, Yahweh, ang ganitong kalagayan?
Parang awa mo na, mga lingkod mo iyong tulungan. Kung umagay ipadama ang iyong wagas na pag-ibig. At sa buong buhay namin may galak ang aming awit. At ang aming kahirapan, palitan mo ng ginhawa. Singhaba rin ang panahon ng ipalit na ligaya. Ipakita sa lingkod mo ang dakila mong gawain. At sa sunod naming lahi, ipadama ay gayon din. Panginoon naming Diyos, kami sana'y pagpalain. Magtagumpay nawa kami sa anumang aming gawin. Magtagumpay nawa kami. That is the Psalm chapter 90. Hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah. Idinadalangin ko sa Diyos ng ating Panginoong Hesukristo, ang malawalhating Ama na pagkakalooban niya kayo ng Espiritu ng karunungan at pagpapahayag tungkol sa Diyos upang ilubos ninyo siyang makilala. Naway liwanagan ng Diyos ang inyong mga puso't upang malaman ninyo ang pag-asa na para doon ay tinawag niya kayo kung gaano kasagana ang pagpapalang inilaan niya para sa kanyang mga banal. Alleluia, alleluia. The Gospel of the Lord is taken from the Gospel according to St. Mark chapter 12, verses 13 to 17. Glory to you, Lord. Ilang Pariseo at ilan sa mga tagasunod ni Herodes ang pinapunta kay Jesus upang siluin siya sa kanyang pananalita. Kaya lumapit sila sa kanya at sinabi, Guro, nalalaman po namin kayo'y tapat at walang kinikilingan. Pantay-pantay ang pagtingin ninyo sa lahat ng tao at itinuturo ninyo ang tunay na kalooban ng Diyos para sa tao. Nais po namin itanong kung labag ba sa kautusan na magbayad ng buwis sa emperador. Dapat mo ba kaming magbayad ng buwis o hindi? Alam ni Jesus na sila ay nagkukunwari lamang, kaya sinabi niya sa kanila, Bakit ninyo ako sinusubok? Bigyan ninyo ako ng isang salaping pilak. At siya nga ay binigyan nila ng salaping pilak. Kaninong larawan ang pangalan na nakaukit dito? Tanong ni Jesus sa kanila. Sa emperador po, tugon nila. Sinabi ni Jesus, ibigay ninyo sa emperador ang para sa emperador at sa Diyos ang para sa Diyos. At sila'y labis na mga sa Kanya. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. So, yan po ang Ebanghelyo ngayon at ang mga pagbasa ngayong araw ng Martes, June 4, 2024. So, balikan natin yung first reading. Actually, kahapon, nag-share ko ay almost, ayun din naman tong senior ko, karugtong lang itong kahapon. Yun sa first reading, yung sabi dito, 2 Peter chapter 3, verses 12 to 17. Okay, sabi dito, habang hinihintay ninyo ang araw ng Diyos, magsikap kayong mabuti upang dumating agad ang araw na ang kalangitan ay matutupok at ang mga bagay na roon ay matutunaw sa matinding init. Subalit ayon sa pangako ng Diyos, naghihintay tayo ng bagong langit
at bagong lupa na pag-arian ng katwiran. Kaya nga mga minamahal, habang naghihintay kayo, sikapin ninyong kayo'y madatnang namumuhay ng mapayapa, walang dungis at walang kapintasan. Isipin ninyo, kaya nagtitimpi ang Panginoon ay upang bigyan kayo ng pagkakataong maligtas. Yan ay sinunod sa inyo ni kapatid natin San Pablo Taglay, karunungan kaloob sa kanya ng Diyos. My part pa rin na the first reading is talking about the second coming or the final coming of the Lord. So, sa salita pa rin ang banal na kasulatan o ang Biblia, ang unang pagbasa. Ang pagbasa ngayon na binabasa sa buong daigdig sa lahat ng mga Katolikong simbahan, na pinapaalalahanan tayo na ang Panginoong Jesucristo ay muling babalik. Na-discuss ko na rin ito kahapon, pero ulitin lang natin. Kaya kuminsan ang Ebanghelyo, kung tutingnan naman lang natin, is ang mga pagbasa ng banal na kasulatan sa Catholic Church is paulit-ulit lang naman, di ba? 3 cycle yan eh. Cycle A, Cycle B, Cycle C. Kung yung 3 cycle ng Ebanghelyo na sa Catholic Church sa loob ng 3 taon, ang sabi nila ay kapag napakinggan mo yan or nabasa mo yan sa loob ng 3 taon, ay parang nabasa mo na siya ang buong Biblia. So, ang tanda niyo na, Cycle A, Cycle B, Cycle C. Yun yung gospel natin, na mga pagbasa natin. Paikot-ikot lang yun, paulit-ulit. At kapag sinasabi ng Panginoon na inuulit-ulit lagi yan, ibig sabihin, binibigyang diin ng Panginoon na iyan ay totoo at yan ay magaganap. The promise of the Lord God na ipanganak ang there will be a Savior na darating doon pa lang sa Genesis chapter 3 verse 15, natupad yun. Yung hula doon sa Isaias, especially sa Isaias. Try to imagine sa Isaias, yung kapanganakan ng Panginoon, inihula doon. Maging doon sa Isaiah 7:14, Isaiah 9:6. Then, doon sa yung birthplace kung saan ipanganak ang Panginoon ay naihula doon sa Micah chapter 5 verse 2. Yung kahit yung pagsakay na sa asno ay naihula doon sa Zechariah chapter 9 verse 9. Maging yaong donkey ay yung donkey na kanyang sasakyan, doon na nahula yan doon sa Zechariah chapter 9 verse 9. And then doon sa Genesis chapter 49 pa lang sa verse 10 na ang Panginoong Jesucristo ay magmumula sa angkan ni David, natupad yun. Even the suffering of the Lord ay natupad yun, doon nahula sa Isaiah chapter 53. All those words of promises of prophecy ay natupad. So, nung sinabi ng Panginoon, katulad ng binanggit natin kahapon na babalik ang Panginoon, sabi ni MacArthur, di ba sinabi ko kahapon na si MacArthur nagsabi na I shall return. MacArthur is not sure that he can return kasi along the way doon habang naghihintay siya ng pagkakataon na makabalik siya dito sa Pilipinas noong panahon ng giyera, hindi siya sure kung makabalik siya. Kaya ang word na ginamit niya, I shall return. But ang Panginoong Jesucristo, kung babasahin natin doon sa John chapter 14, katulad ng binanggit kahapon, na ang sabi niya, after I prepare a place for you, I will come back. Sabi niya, I will. So he is very sure, he is very certain na babalik ang Panginoong Jesucristo. At yan yung hinihintay natin. Yung katuparan ng pagbabalik ng Panginoong Jesucristo. So, yung sa kapanganakan niya, yung lugar ng kanyang panganganakan, ng kanyang yung asno, yung pagpasok niya sa Jerusalem, nahula, natupad lahat yaon. At yaong kanyang pagbabalik ay atin pang hinihintay.
Kahit yung major religion na, isa sa mga major religion dito sa daigdig na Islam or Muslim, naniniwala sila na babalik ang Panginoon Kristo. Kaya nga, di ba, yan yung inuulit-ulit natin palagi sa ating Apostles' Creed, sa Nicene Creed, maging sa banal na misa, di ba? Let us proclaim the mystery of our faith, di ba? Isa sa mga kinakanta natin, si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. So, yan yung, yan yung pananampalataya natin. We are hoping that the Lord ay babalik sapagkat yan yung sinabi niya. Sabi sa Numbers 23:19, kapag ang Diyos ay nangako ay kanyang tinutupad. Yun sa Numbers 23:19, sa bilang, aklat ng mga bilang, yun sa lumang tipan, ang sabi dito, 23:19, sabi niya, ang Diyos ay di sinungaling. Sabi niya, ang Diyos ay di sinungaling katulad ng tao. Anumang sabihin niya ay kanyang gagawin, kung mangako man siya, ito'y kanyang tutuparin. So you see? So iyan, isa sa pangako ng Panginoon Kristo na siya ay babalik. At sabi pa doon sa Hebrews chapter 10 verse 23, sabi nga dito, sa Hebrews chapter 10 verse 23, ang sabi rito, magpakatatag tayo sa ating pag-asa at huwag nang mag-alinlangan pa sapagkat tapat ang nangako sa atin. So you see, ang nangako sa atin ay ang Panginoong Kristo at ito'y kanyang gagawin. Kaya nga, kung titingnan nyo, the Bible, the credibility of the Bible ay kine-question simula noon hanggang ngayon ng mga skeptic, ng mga agnostic, ng mga taong ayaw sumampalataya sa Diyos. But they cannot disprove the Bible isn't true. Ano ang nakasulat dito ay hindi totoo, hindi nila mapasubalian. So that is why kaya nga ang Biblia simula noon until now siya ay isa sa pinaka numero 1 best-selling books sa buong mundo. So hindi nila mapasubalian ang katotohanan na sinasabi ng banal na kasulatan. Kaya anong sinabi ng Panginoon na siya ay babalik? Siya ay babalik sapagkat yan ang pinangako niya. Kung kailan, hindi natin alam. Kaya nga sinasabi dito sa 2 Peter chapter 3, verse 12, pinapaalalahanan tayo na ganito. Since na hindi natin alam, ito mga kapatid 2 Peter chapter 3, verse 12, habang inihintay ninyo ang araw ng Diyos, magsikap kayong mabuti upang dumating agad ang araw na ang kalangitan ay matutupok at ang mga bagay na rin ay matutunaw sa batiningin. Subalit ay sa pangako ng Diyos, naghihintay tayo ng bagong langit at bagong lupa ng paghaharian ng katuwiran. Kaya nga minamahal, habang naghihintay, ito yung instruction sa atin, ito yung sinasabi sa atin na kaya nga mga minamahal, habang naghihintay kayo, sikapin ninyong kayo'y madatnang namumuhay ng mapayapa, walang dungis at walang kapintasan. Verse 15, isipin ninyong kayo, kaya nagtitimpi ang Panginoon ay upang bigyan kayo ng pagkakataong maligtas. Yan, binibigyan kayo ng pagkakataong maligtas. Okay, saan po nakukuha yung libro? Gusto ko po basahin at aralin ang salita ng Diyos. Magandang Balita Biblia, if you are a Catholic, bili ka ng Magandang Balita Biblia, Catholic edition. Okay, Catholic edition. Pero of course, kung Catholic ka, ay nare-recommend ako sa iyo na kung may sa parokya mo, under your parish, kapag may programa ng Basic Bible Seminar, better for you to attend first the Basic Bible Seminar. 3 level yan, level 1, level 2 hanggang level 3. So, dapat ganun kasi para hindi ka ma-misguide. So, yan. Ito naman yung American Bible, Catholic Edition. Yun din yung bilihin mo. O di kaya yung Biblia ng Sambayan ng Kristiyano.
Biblia ng Sambayan ng Kristiyano, do ang chronology no, na iniba ng Clarisan Publication. So, pwede rin nabilihin mo itong bilhin mo rin itong yung ang banal na Biblia ng published ng St. Paul publication. Ito, ang mga Catholic Bible yan, Catholic edition na napan mo sa National Bookstore or di kaya sa St. Paul, sa mga SM, hanapin mo ang St. Paul. Usually, almost lahat ng SM ay mga St. Paul store. So, hanapin mo doon. Ito, it's either ang banal na Biblia published ng St. Paul or itong Magandang Balita Biblia, Catholic edition published ng Philippine Bible Society. Pero Catholic edition bilhin mo kasi may non-Catholic edition ito. Then yung isa St. Paul. Then ito Magandang Balita Biblia published ng Philippine Bible Society pa rin. Pero hindi siya unlike kung Catholic edition is properly arranged na yung mga book niya katulad sa atin sa Biblia natin sa Catholic Church, unlike yung sa mga Protestant Bible na 66 lang sa kanila, sa atin 73. So dapat yun yung hanapin mo, Catholic edition. So yan. So better for you to attend first the basic Bible seminar, then para at least may guide ka as you study, read the Bible. So yung sinasabi dito sa 2 Peter na kaya pala binibigyan tayo ng pagkakataon, yun yung sinabi rin natin kahapon, na God is giving us a chance. Why? Until now, yung Psalm 90 na binasa natin, ay yan din yung binanggit din natin kahapon. Kaya pala ang tagal ng tila baga nagtatagal ang pagbabalik ng Panginoong Jesucristo, hindi niya pa tinutupad ang kanyang pangako. It is not because He is not faithful or He is not faithful to what He promised, but because He is giving us a chance. Binibigyan niya tayo ng chance na magbagong buhay. Sabi dito, isipin niyo kaya nagtitimpi, verse 15, isipin niyo kaya nagtitimpi ang Panginoon ay upang bigyan kayo ng pagkakataong maligtas. Kasi sinabi din dito sa verse 9, sa 2 Peter chapter 3 verse 9, sabi niya, ay ang Panginoon ay hindi nagpapabaya sa kanyang pangako gaya ng inakala ng ilan, sa halip nagbibigay siya ng pagkakataon sa lahat sapagkat hindi niya nais na mapahamak kundi ang lahat ay makapagsisi at tumalikod sa kasalanan. So yung sinasabi ni San Pedro sa kanyang sulat dito sa 2 Peter chapter 3, nagre-remind siya na sa pagbabalik ng Panginoon Jesucristo ay dapat namumuhay tayo na walang dungis at kapintasan. Kasi hindi natin alam, di ba? Hindi natin alam kung kailan siya babalik. Di ba, di ba yung mga asawa, sino yung mga nagtatrabaho abroad? Try nyo sabihin na sa asawa nyo na kamo, uuwi ako sa atin. Pero hindi mo sasabihin kung kailan. Hindi mo sasabihin kung kailan ka ang uwi. Kapag yung asawa mo gumagawa ng kalukuhan at hindi mo sinabi kung kailan ka uwi, every time nagagawa yan ng kalukuhan ay para bagang laging nakatingin yan sa likod at baka andyan ka na sa likod. Di ba? Hindi yan mapakali. Kaya nga wala ang Panginoon, hindi niya sinabi kung kailan siya babalik. Kaya mali yung mga ginagawa ng ating mga kapatid na patuloy compute sila, rapture, the second coming of the Lord ay ganito, darating sa ganitong araw. Di ba how many pastors na yung mga gumagawa-gawaan yan? Kahit yung mga two major religions nga, actually, yung Jehovah's Witness, itong Seventh-day Adventist, may mga attempt din yan sila sa kanilang mga leader nila, naghuhula na babalik ang pagganitong sa ganitong araw. Pero hindi ganun. Ang Panginoon ay babalik pero hindi niya sinabi na kung kailan. Kasi di ba kung babalikan natin doon sa ibang part ng Ebanghelyo, sabi niya, ang pagbabalik ng Panginoon ay katulad ng isang magnanakaw. Bakit inihambing sa isang magnanakaw? Ang magnanakaw ba ay mamayang gabi pupunta ko doon sa inyo, magnanakaw ako, darating ako para magnanakaw.
Of course, makapaghanda ka kasi sinabi niya. Ganun ang pagbabalik ng Panginoon. Inihambing niya sa isang katulad ng magnanakaw. Then, ang isa yung parang kidlat. Diba? Ang kidlat, bigla na lang. So, yan mga kapatid. So, ang palaala sa atin na sa ating paghihintay is, sabi dito sa verse 15, isipin niyo kaya nagtitimpi ang Panginoon ay upang bigyan kayo ng pagkakataong maligtas. Yan, upang bigyan kayo ng pagkakataon na maligtas. That is why na parang inaakala natin, itong mga Katoliko na to, paulit-ulit lang yung sinasabi na si Kristo ay babalik. Bakit until now wala pa? It is because of you, kapatid. Kasi baka until now, namumuhay ka pa rin sa kasalanan, namumuhay ka pa rin sa bagay na hindi karapat-dapat sa harapan ng Diyos. Di ba? Binanggit natin kahapon, yung sinasabing masamang damo, matagal nang mamatay. Hindi dahilan sa masamang damo sila kaya matagal mamatay. Ang dahilan pala nun, the Lord is giving us a chance to return to Him, to live a holy life. Yun yung dahilan kung bakit hindi, wag mo dapat ibang malaki na masamang damo, matagal mamatay. It is God's grace. It is God's opportune time for you. It's grace period ng Panginoon sa iyo para magbagong buhay ka at magbalik loob ka sa Kanya. At hindi niya nais na ikaw may pahamak. Yun yung binanggit din natin kahapon sa 1 Timothy chapter 2 verse 3 and 4 na sinasabi niya, ito ang nakalulugod sa Diyos na ang lahat ay nais ay maligtas at makaalam ng katotohanan. And then doon sa Ezekiel 18:23, binanggit na rin natin yan. Uulitin natin ulit kasi the Lord is emphasizing this na para mag-sink in sa atin, maintindihan natin, maalaala natin na binibigyan pala tayo ng Panginoon ng pagkakataon. Sa verse 23, Ezekiel 18 verse 23, hindi ko ikinasisiya ang kamatayan ng masama, sabi pa ni Yahweh. Ibig ko nga, siya'y magsisi at magbagong buhay. So you see, yun yung sinasabi sa Ezekiel 18:23. Hindi nais niya na tayo ay mapahamak sa panahon ng ating pagkakasala. Kaya tingnan nyo, ito, based on my observation, nabanggit ko na rito kahapon, ulitin ko ulit, na kalimitan sa mga taong yung noong kabataan pa ay namumuhay sa kasalanan. Pag panahon na nagkasakit na sila, sinasabi nila, ang tagal mamatay. Grabe naman itong tao na itong tagal mamatay. Diba? Hirap na yung pamilya nila, nag-aaway-aaway na kung minsan yung magkakapatid, kung sino mag-aalaga. Diba? May merong ganun mga pagkakataon na, hindi because, matibay ka. Hindi because dahilan sa, tibay to, masamang damo to. Pinagmamalaki pa natin. Hindi ganun. Because God is giving us a chance to return to Him. Hindi natin dapat ipangalanda ka na masamang damo to, matagal matay. Kaya nagpapakasamang damo ka. Hindi ganun. God is giving us a chance. So, ulitin ko lastly is sa 2 Peter chapter 3 verse 15. Inuulit-ulit ang reason for us na bakit inuulit-ulit para mag-sink in sa atin, para ipinapakita sa atin ang Panginoon ganun kahalaga at ganun kaimportante yun. Yun yung purpose kung bakit inuulit-ulit. Isipin niyo kaya nagtitimpi ang Panginoon ay upang bigyan kayo ng pagkakataong maligtas. 2 Peter chapter 3 verse 15. So, binibigyan pala tayo ng pagkakataon upang maligtas. Okay.
So ang gospel is ang gospel ngayon is about dun sa sinisilo ang Panginoong Hesukristo. Gustong siluin ang Panginoong Hesukristo ng mga Hudyo para maakusahan siya. Unang-una, may dalawang paraan na para matrap nila ang Panginoong Hesukristo. Una is gusto nilang hulihin ang Panginoong Hesukristo sa paraang legal at saka sa batas ng imperyo ng Roma at sa batas na ibinigay kay Moses. Kasi dito sa Ebanghelyo sa Mark chapter 12, makikita natin na nagtanong sila kung nararapat ba na magbuwis sa Caesar or hindi. So alam ng Panginoon na trap yun, kasi kung sabihin niya na hindi, then parang inuudyukan ng Panginoong Hesukristo ang mga Hudyo na nasasakop ng imperyo ng Roma during the time ng sedisyon. So magiging ground yun for treason at maakusahan siya ng mahatulan siya ng batas ayon sa batas ng imperyo ng Roma na nakasakop sa kanila during that time. Kaya nga, so ang sinabi ng Panginoon, bigyan niyo ako ng isang denaryo. Mark chapter 12 verses 13 to 17, balikan natin. Bigyan niyo ako ng isang denaryo. Sinabi niya, kanino, at siya ay binigyan nga sa laping pilak, kaninong larawan at pangalan na nakaukit dito, tanong ni Jesus sa kanila. Sa emperador po. Tugon nila, sinabi ni Jesus, ibigay ninyo sa emperador ang para sa emperador at sa Diyos ang para sa Diyos. So, gusto nilang hulihin sa dalawang paraan, yung patungkol sa batas ni Moses and then sa batas ng imperyo ng Roma. Kasi kung sasabihin ng Panginoon na marapat lang na magbatas, magbayad ng tax sa Roma, sa imperyo ng Roma, hindi ibig sabihin niya parang okay lang sa kanya na sinisiil sila ng imperyo ng Roma. Sinisiil sila ng imperyo ng Roma. So ang mangyayari is magagalit sa kanya ang mga Hudyo. Yun yung isang side na tinitingnan. Kung sasabihin naman niya na okay, hindi dapat magbayad ng batas kay Cesar, yun yung sasabihin nila, akusa sa kanya, sedition, treason, pagtataksil sa imperyo ng Roma. So ang pinaka-safe na sagot ng Panginoon, sabi niya, bigyan ninyo ako ng pera, sabi niya, at nakalagay, binigay nga siya. Sabi niya, kaninong mukha, kaninong larawan at pangalan na kaukit dito, tanong ni Jesus sa kanila, sa emperador po, tugon nila. Sinabi ni Jesus, ibigay ninyo sa emperador ang para sa emperador at sa Diyos ang para sa Diyos. At sila'y labis na namangha. Sabi ni Primo Lee, may sarili kang doktrina. Okay. Ano ba ang doktrina na pinapaniwalaan ko, Primo Lee, is the doctrine of the Catholic Church. Ano bang doktrina ang sinabi ko? Ano bang ibang doktrina na sinabi ko? Meron po ba ka, Primo Lee, sir? Meron ba akong sinabing ibang doktrina na kontra sa doktrina ng Catholic Church? Okay. So yun mga kapatid, ang sabi ng Panginoon, hindi nila nahuli sa dalawang side. Ang Panginoon Jesucristo sa side na ma-offend niya ang batas ng imperyo ng Roma. Yung sasabihin niya na kapag hindi, ay huwag kayo magbayad ng tax sa imperyo ng Roma. Uli siya ngayon. Isusumbong siya ngayon sa imperyo ng Roma. Then kapag sasabihin niya na naman na oo, hindi, yun nga, sasabihin na niya naman ng mga kababayan niya, parang okay lang pala sa iyo na sinisiil tayo ng imperyo ng Roma. Ay di,
magagalit na naman sa kanya ang kanyang mga kababayan. So, nung sinabi ng Panginoon, kaninong mukha ito? Sa Cesar. Sige. Sige, sabi niya. Ibigay sa Cesar ang para sa Cesar at sa Diyos ang para sa Diyos. Catholic doctrine, research pa, Antichrist. Antichrist, si Primuli, ano po ba ang theological background mo? Ano po bang sekta mo? Si Primuli, sabi niya, Catholic doctrine, research pa, Antichrist. Paano ba ma-determine biblically na kabilang ka doon sa Antichrist? Primuli. Nabasahin ko sa iyo ay mga kapatid, pagbigyan natin ang si Primuli. Pero dapat Primuli, magpakilala po muna kayo. Anong sekta po ninyo? Ano pong grupo kayo? Anong theological background mo? Ano po yung achievement mo at least, di ba? So, importante po yun para mabigyan naman kami ng background mo. Hindi naman pwede na hindi ka magpakilala. So, sabi ni Primuli, Catholic doctrine, research pa, Antichrist. Sige, tingnan natin pakinggan natin mga kapatid, kung paano ba nagiging makakwalify ka na magiging Antichrist ka. Sa Bible, dito sa 2 John, verse 7, sabi dito, kasi walang, walang chapter tong John, so bali parang isang chapter lang. Sa 2 John. Sa verse 7, sapagkat Primuli, sabi rito, paano ba tingnan natin si Primuli, pagbigyan natin kung paano ba nakukwalify yung Antichrist. So isa rin yun mga kapatid doon sa unang pagbasa kanina na pinag-iingat tayo sa mga taong mga darating na may mga aral na iba. So sabi dito sa verse 7, sapagkat nagkalat sa sanlibutan ang mga magdaraya, ayaw nilang kilalalin na si Jesucristo'y dumating bilang tao. Ang ganung tao ay mandaraya at kaaway ni Kristo. Dumating bilang tao. Ibig sabihin, ang term na ginamit dito, dumating na bilang tao or naging tao, ibig sabihin, prior to this, the Lord Jesus Christ has other nature maliban sa kanyang paging tao. Bilang tao, naging tao, it is because He has other nature. We discussed it already several times. Na ang ibig sabihin, kasi meron siyang other nature. Ano yun? Yung pagiging Diyos. John chapter 1 verse 1 to 3, then verse 14, Philippians chapter 2 verse 5 to 8, Colossians chapter 2 verse 9. Ituloy natin sa pagbasa. Ang ganoong mga tao ay magdaraya at kaaway ni Kristo. Antikristo, in other term is Antichrist. So yung mga taong hindi nagpapahayag na si Kristo ay naging tao, kabilang sila dun sa mga taong magdaraya at Antikristo. So therefore, the Catholic Church hindi siya mako-qualify. Hindi siya mako-qualify na Antichrist kasi pinapahayag natin sa Catholic Church na ang Panginoon Kristo ay nagkatawang tao sa Apostles' Creed, sa Nicene Creed, sa Mass natin, sa Holy Mass natin, di ba? Let us proclaim the mystery of our faith. Christ is risen. Christ is risen and Christ will come again. Diba? Lagi nating pinapahayag na ang Panginoon sa Kristo ay nagkatawang tao. So kapag ipinapahayag mo na purely tao lang siya, hindi naging tao, kasi kung purely tao lang ang Panginoon sa Kristo, dapat ang termino na sinabi, hindi naging tao, kundi tao. Kung ipinapahayag mo na si Kristo ay hindi tao, hindi ganun. O you see, Primuli, hindi ka, tinatanong muna kita kung ano sekta mo para pagbibigyan kita ng sagutin pa yung mga ranting mo.
Di ba? Ha ha ha. Saan sa Bible nakasulat sa Sign of the Cross? So yun naman ang ano nyo kapag sagutin mo muna yung ano ko. Magpakilala ka ano yung sekta mo. Kailan nagsimula, ano yung religious background mo, ano yung theological background mo, kahit paano, para at least ma-address ka namin properly. Diba? Kasi yung ranting na ganyang style, ano na yan? Hindi mo nga muna sinasagot yung tanong ko, bakit kita sasagutin? Diba? Tinatanong muna kita, diba? Si Primo Lee, yung account niya, ang pangalan, Primo Lee. Okay. So, okay. Hindi niya sinasagot yung tanong natin. So, bakit natin siya patulan? Okay. Bible is the basis and you can't answer from the Bible. Okay. Sabi niya, kawawa, kaluluwa. Saan sa Bible daw ang sign of the cross? May sinabi sa Bible that it refers to the sign of the cross. It refers to the cross. Okay, pagbibigyan natin si Primo Lee. Doon sa 1 Corinthians chapter 1 verse 18, dito sa King James Version na paboritong Bible ng mga Protestante, bagamat si Primo Lee ay hindi sumasagot sa atin kung ano yung sekta niya. Sabi dito sa 1 Corinthians chapter 1 verse 18, ito yung Bible ng mga Protestante originally na gustong-gusto nila. So 1 Corinthians chapter 1 verse 18, sabi niya, "For the preaching of the cross is to them that perish foolishness, but unto us which are saved is the power of God." So yun yung basis namin sa sign of the cross. Primo Lee. Tatanungin kita, may sinasabi ba sa Bible na huwag kayong mag-antanda ng cross? Nabasa mo ba yung Ezekiel 9:4? Primo Lee? So mas kawawa yung ikaw na umanib sa sekta na kinabibilangan mo ngayon, natatag lamang ng tao. Anong sinasabi sa Awit 127 verse 1? Awit 127 verse 1, kapag ang sekta mo, kabilang ka doon, sa lahat ito para sa lahat ng mga Katoliko na andito ngayon. Ito maliban na si Yahweh ang nagtatag nitong bahay, ang ginawa ng nagtayo ay walang ring kabuluhan. Maliban nga si Yahweh ang sa lungsod ay gumabay, ang pagmamasid ng bantay ay wala ring saysay. So you see, kung ang nagtatag ng isang sambahayan is tao lamang, katulad ng sekta mong kinabibilangan, ikaw yung kawawa. Kasi wala pala itong kabuluhan. Sino ngayon ang kawawa? Di ba? Sino ngayon yung tinutukoy na Antikristo? Kami ba or kayo? Paano mo ngayon yan? Sasabihin. So yun mga kapatid. Actually si Primo Lee parang katulad tong mga Pariseo at mga Hudyo na gusto sila siluin ng Panginoon na marapat ba magbayad ng buwis sa Cesar? Atrap lang yun kasi kung sasabihin niyang oo, magagalit sa kanya yung kababayan niya, lalo siyang ipapatay or ibibigay kay Cesar. Pag sinabi niya naman na hindi na kailangan magbayad, abay magagalit sa kanya, huhulihin siya. Sedition yun. Treason. Pagtataksil sa imperyo ng Roma na nakakasakop sa kanila. So ito yung ginagawa ni Primo Lee, parang nang-tatrap siya na parang akala niya sa kapwa niya wala, mangmang na talaga.
Primuli. So, si Primuli po ay hindi po siya nagpakilala kung ano sekta niya. So, ganyan mga kapatid. Ang sabi dito, balikan natin yung yung 2 Peter, yung first reading kanina. Kaya nga, sa gospel kaya nga, sabi ng Panginoon, conclusion, ang sabi niya sa word niya na, ibigay ang kay Cesar para sa Cesar, at ibigay ang sa Diyos para sa Diyos. Parang sinasabi ng Panginoon, yes, give what is due to government. Magbabayad tayo ng tax, sundin natin ang batas ng gobyerno. But, ibigay din natin ang narapat sa Diyos. But when it comes, of course, but when it comes to kapag mag-collide mag-clash between government, the law of government and the law of God, ay dapat mangingibabaw ang batas ng Diyos na ating susundin kaysa batas ng tao. Yun. Kapag sakaling darating ang araw na mag-collide yung batas ng tao at ng batas ng Diyos, ay mas dapat susundin natin ang batas ng Diyos. Kaya nga si Saint Thomas More noong panahon, di ba, humingi ng pahintulot si King Henry VIII na i-divorce niya yung kanyang asawa. So, hindi siya pinayagan ng simbahan. Kaya nga ang pagkakaroon ng Anglican Church or Church of England is because of divorce. At ang naging produkto nito later on ay ang Biblia na King James Version. Kasi si King James ay predecessor ni King Henry VIII. Kaya kung minsan kung titingnan mo, kung babasahin niyo yung King James, ay may mga malicious na, may mga wording dito na sa Bible na King James na it seems an attack against the Catholic Church. So, ganun. Kasi si King Henry VIII, hindi siya pinayagan ng Pope na i-divorce niya kanyang asawa. So, ang ginawa niya, umalis siya sa Catholic Church, nagtayo siya ng Church of England or Anglican. So, si Saint Thomas More ay natrap siya between the two. Iniisip niya to obey the king or to obey God. Yun yung sinasabi ko na if the law of God and the law of men collide, ang magiging priority natin na sundin ay ang batas ng Diyos. Kaya yung sinabi ni King Henry VIII, ni Thomas More, kasi hindi siya pumayag o sumang-ayon sa ginawa ni King Henry VIII. Ang ginawa ni Saint Thomas More, sabi niya, I must a good king servant. Kinikilala niya, sabi niya, mabuti akong lingkod ng hari. Si King Henry VIII is referring King Henry VIII. But God first. Kaya pinapugutan si Saint Thomas More kasi hindi siya sumang-ayon sa ginawa ni King Henry VIII. Yan. Alam nyo na kung bakit na dito lumabas din later on, nagpagawa sila ng sarili nilang version ng Biblia, yung King James Version. Yun yung result. So kung pinapipili tayo pagdating ng araw to obey your God, to obey the Bible, or to obey the state, the law of the state, ay dapat mangingibabaw ang pag-ibig natin sa pagsunod sa Diyos. Di ba? Yun yung ginhalimbawa ko sa inyo, si Saint Thomas More. Yung isa pa sa Old Testament, sina Daniel, sina Shadrach, Meshach at Abednego, nagpalabas ng kautusan ang imperyo ng Babylonia during that time. Nagpagawa ng rebulto si Nabucodonosor. So, alam natin na noon ang mga emperador, ang mga hari ay
ipinapakilala nila sila ang Diyos. The Diyos sila. Diba? Ganyan din nangyari sa North Korea ngayon. Parang dinidiyos din nila yung presidente. So, when the law of man and the law of God collides, ay mangingibabaw dapat ang pagsunod natin sa batas ng Diyos. Yun yung nangyayari kina Shadrach, Meshach at Abednego. Sabi niya, hindi sila sumunod doon sa batas na pinagawa ng tao. Sabi niya, so itinapon sila sa apoy. Sabi niya, kung ililigtas man kami ni Yahweh or hindi pa rin kami susunod sa batas na sinabi mo. So yun mga kapatid, na ibigay natin, yes, we need to obey, to pay the taxes, kahit kinukurap. Sige lang, kinukurap, okay lang. Hayaan mo naman, darating ang araw, mananagot sila sa Panginoon. Let us pay the taxes, obey the rules, obey the law, na ikabubuti ng ating bayan. But of course, we need to obey God even more. We need to love God even more. He is, sa Matthew 22:37-39, ito yung greatest commandment, to love the Lord your God with all your heart, with all your mind, with all your soul, and with all your strength. Yun yung dapat natin ibigay sa Diyos. Ibigay natin, sundin natin ang batas. Dapat, especially for us na mga Kristiyano, especially for us na mga Katoliko, hey me boy, can we get a decade of rosary? Pwede before we will end. But usually I am doing it entirely sometimes if we have the I have a time, I am doing it. Sabi niya, si Himi Boy is suggesting to have a decade of rosary. A decade means one mystery. So maybe before we will end, because we will be preparing going to work. we got home last night about more than 1 p.m. Okay. Okay. Okay, maybe that is by now mga kapatid. If we wanted na ibigay natin ang kay Cesar para sa Cesar, but ibigay natin ang sa Diyos para sa Diyos. Okay, andito na naman si Frimuli. Paano ka i-deal sa ganyang tanong mo kung yung mga other questions ay hindi mo sinasagot? Yung counter question sa'yo hindi mo sinasagot. So, paano pa tayo mag-usap ng ibang mga bagay? So, okay. Si Premi Boy, thank you sa lahat na mga nag-join, nag-like, nag-share at saka nag-comment, nagbigay ng gifts. Salamat po. Let us pray a decade of rosary for the sake of the request of Hemi Boy. In the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit. Amen. I believe in God, the Father Almighty, creator of heaven and earth. I believe in Jesus Christ, His only Son, our Lord, who was conceived of the Father of the Holy Spirit and born of the Virgin Mary. He suffered under Pontius Pilate and crucified, died, and was buried. He descended into hell, and on the third day He rose again from the dead. He ascended into heaven and is seated at the right hand of Father Almighty. From there will come again to judge the living and the dead. I believe in the Holy Spirit, the Holy Catholic Church, the communion of saints, the forgiveness of sins, the resurrection of the body and life everlasting. Amen.
Our Father who art in heaven, hallowed be thy name. Thy kingdom come, thy will be done, on earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread. Forgive us our trespasses, as we forgive those who trespass against us. And lead us not into temptation, but deliver us from evil. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners now and at the hour of our death. Amen. Glory be to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit, as it was in the beginning, is now, and ever shall be, world without end. Amen. We offer this decade of Rosary for all of us here, including Primuli. He will return again to the Catholic Church, and the intentions of Himi Boy, whatever he need, O Lord, and our intentions, blessings and protections of the Lord for us today, and conversion of Primoli, that he will return to the Catholic Church, including all his loved ones be converted back to the Catholic Church. He will leave the church founded only by man, in Jesus' name. The first sorrowful mystery is the agony in the Garden of Gethsemane. Our Father who art in heaven, hallowed be thy name. Thy kingdom come, thy will be done on earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread. Forgive us our trespasses, as we forgive those who trespass against us. And lead us not into temptation, but deliver us from evil. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners now and at the hour of our death. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners now and at the hour of our death. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners now and at the hour of our death. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners now and at the hour of our death. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners now and at the hour of our death. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners now and at the hour of our death. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners now and at the hour of our death. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners now and at the hour of our death. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners now and at the hour of our death. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners now and at the hour of our death. Amen. Glory be to the Father, to the Son, to the Holy Spirit, as it was in the beginning, is now, and ever shall be, world without end. Amen. O my Jesus, forgive us our sins, save us from the fires of hell, and bring all souls into heaven, especially those most in need of your mercy. May God bless us all and answer our prayer, including the prayer of Rona, Lahara Flores, and Hemi Boy, and all of us here. May God's protection and blessings be upon us all in Jesus' name. Amen. In the name of the Father, the Son, the Holy Spirit. Amen. So shalom, my dear brothers and sisters. That is by now. See you tomorrow again. May God bless us and continue to protect and bless us in Jesus' name. Amen. Friends ko yun, na-late po kayo. Sabi niya, may mangmang pala na nandito. Oo, kararating lang ng mangmang na kakukomment lang. So God bless. See you next time, Friends Kuyo. Ay, salamat at na-recognize mo. Oo, kakukomment lang. Oh.
Okay, bye. God bless. See you tomorrow. Friends Koyo and then Primuli.